Hello guys, magandang hapon, good afternoon everyone. Pupunta na tayo ngayon sa pier mga guys. So, I will show you the way. Sa lahat po na nagtatanong sa atin kung paano po ba mag-apply as a trail driver, here is your tips mga guys. Bibigay ako ng mga tips sa inyo kung paano tayo makapasok bilang isang truck driver flammable. Kasi nag-hire po kami ngayon at saka nais ko sana na makatulong din sa inyo guys. So ang unit natin guys is ito pa rin, DAF pa rin, 410 horsepower. Ano po siya, okay po siya mga guys. As you can see naman guys, ito yung unit natin, okay. So let's start mga guys. Unang-una po ay ang yung mga requirements. Ano ba talaga ang mga requirements? Yung mga requirements na hinihingi bilang isang tanker, trailer, truck driver mga guys is unang-una resume. Yung binilita natin dati. So wala na yon. Pagkatapos niyan ay ang ating mga clearances. Huwag lang yung school clearance, yung NBI, police at saka barangay clearance. Then next ay ang sunod-sunod ay ang ating COA. Importante po talaga yun guys. Kung maaari, meron kayong dalawang experience, o kung wala, yung pinakahuling kumpanya na pinagtrabahoan nyo mga guys ay kailangan may COA kayo nun. So ano ba yung COA? Yun yung magpapatunay na kayo ay empleyado dati at meron kayong kakayahan at meron kayong alam kung paano magmaneho ng isang trailer. Kasi yung trailer driver guys, iba ito sa may sa hindi lang nakakaalam, yung sa mga hindi nakakaalam. Yung trailer po ay iba po sa mga street chassis, kasi maraming nag-a-apply sa atin kasi guys na street chassis without experience sa trailer. So mahirapan ka talaga kung wala kang experience as a trailer driver dati. Kasi baliktad ang pihit ng manibela pag ikaw ay umatras dito sa ating trailer. Ito guys, mayroon tayong kasama. So, okay, nagbuwal pa yung stand natin. Malalim talaga yung na yun. Ayan guys, so kasama natin. Puno ng tubig yung natin guys. Kusina. Palabas na tayo ngayon dito sa may sa tutuloy natin guys. Kahit nabuwal yung cellphone natin, walang problema yun. Alam ko naman, manunood pa kayo. Ayun nga, yung kailangan, mga requirements nandoon na. Tapos yung at saka yung medical pala, yung medical is provided by the employer. So wala kayong lalahanin, mag-alala tungkol sa inyo ang inyong mga medical, kasi provided po yan ng kumpanya na pinapasokay ko ngayon. So guys, yung pala, kailangan pala din ay physically fit ka. Meaning to say, you are physically fit to work, na hindi ka masyadong matanda. Pero wala naman tayong yung discrimination sa age, pero ang sinasabi lang sa atin, medyo may kayahan pa namang magtrabaho kasi may kabigatan din kasi yung mga host guys, kaya kailangan yung pangangatawan natin ay malusog. At unang-una talaga, huwag kang yung kondisyon talaga yung katawan mo, yun talaga dapat ang term na kailangan gamitin. So palabas na tayo guys. Mamaya ko na lang itutuloy sa inyo, basta subscribe na lang kayo or follow my channel para sa karagdagang informasyon. At saka tibayan nyo ang loob nyo, tibayan nyo ang dibdib nyo. Kailangan focus at lang kayo sa pag-apply, concentrate kumbaga. Huwag kayong mabahala sa mga interview, dahil ang interview niyan ay tungkol din naman sa inyong trabaho dati at sa inyong tatrabahuin pa sa mga sumusunod na araw. So hanggang dito na lang muna. Good afternoon everyone. Maraming salamat sa panonood. Salamat po.